Nitong weekend, pinangunahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang inspeksyon sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte kaugnay sa mga aligasyon laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ngayon, makakapanayam natin siya live tungkol sa kanilang pagbisita roon. Magandang umaga po, Senator de la Rosa. Magandang umaga sa iyo, Susan, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Senador, may sinabi ho kayo na tila rehearsed yung sagot ng mga nakausap nyo na taga-Sitio Kapihan. Bakit nyo po nasabi yan? Kumusta ba yung naging pag-uusap nyo doon sa mga residente? Well, matagal tayong naging investigador ng pulis, no, Susan, at mahalata natin yung mga sagot sa iyong mga tinatanong, mga interviewin mo kung ito yung rehearse o hindi, at handa sila o hindi. Dahil nga, like for example, yung tanong natin na ikinasal ba kayo ni Senyor Aguila? Ang sagot kaagad is hindi po kami kinasal, sir, dahil hindi naman siya otorisado na magkasal. So, ganun ka, diretsong nagpuprotekta kaagad. Halata mo na prepared sila. Diretsong agad na magprotekta sa kanilang leader. Saka, Senador, siyempre, dahil announced naman yung pagpunta nyo doon, mas nakikita nyo, pwedeng napaghandaan din, di ba? Yes, obviously. Kapag handa sila. Sa pagbisita nyo sa sementeryo sa Sitio Kapihan, napansin nyo daw na maraming bata ang nakalibing. Lahat po ba ay nang nakalibing doon ay mga bata nga? Ano yung magiging patunay natin na baka hindi naman ganun yun? Parang halos bata yung nakita ko. Merong one day lang, no, yung kanyang buhay. At ang pinanganak ngayon, at the same day, nilibing rin kaagad. Tapos merong 1 month, merong 1 year. Basta karamihan doon halos puro bata ang nakalibing doon. At may pinahukay kayong bangkay ng sanggol. Bakit po, Senador? Well, I was told by NBI that they were given instructions, no, to exhume one body dahil nga yung complainant na father ay dumulog sa kanilang opisina na yung kanyang anak daw ay gusto niyang ma-exhume at makadakan ng forensic examination at siguro mailipat sa magandang libingan. Kaya karoon ng exhumation doon nung timing nung pagpunta rin namin, sinabay ng NBI yung kanilang mission. Senador, ano yung napag-usapan nyo ni Socorro Mayor Riza Rafoncel Tarok Timkang? Well, yun lang. I asked them to, si Mayor at saka yung buong LGO at saka yung mga tao doon sa baba na whatever happens, no, just in case darating yung punto na yung agreement, yung PAC-BARMA between the People's Organization na SBSI at saka yung DNR ay magiging marirevoke. Sabi ko sa kanila, dapat handa kayo, please accept them with open arms, tulungan nyo sila, huwag ninyo silang i-consider as outsiders. Dahil sa ngayon, napapansin ko, may nakikita kong parang animosity between the local government ng Socorro at saka yung SBSI members. Parang animosity, may negative feeling sila towards, yung particularly SBSI, towards the local government. So sabi ko, kahit na gano'n na may negative yung mga taga-SBSI laban sa inyo, please be open to them, accept them with open arms dahil alam natin itong mga tao na ito ay nagiging biktima rin sa kanilang maling paniniwala doon sa kanilang divine leader na si Aguila. So dapat open ninyo. At hindi lang naman si Mayor ang nakausap ko. Kasama ko rin doon sa pag-inspection si Governor Lyndon Barbers, no? At tinulungan niya ako doon sa pag-inspection at meron din siyang assurance na ibinigay doon during our dialogue with all the members of the SBSI doon mismo sa loob ng kapihan. Kinausap nila at nagbigay ng assurance si Governor Barbers na hindi niya pababayaan yung kanyang mga tauhan doon sa SBSI. Tagaan niya yun, just in case magkakaroon ng relocation. So, maganda naman naging resulta ng aming
Apo, doon sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado dito sa SBSI, ano ho ang magiging tulong, magiging weight nitong ginawa ninyong pagbisita dyan? Well, malaki, no? Malaki. Number one, we were able to inspect ocularly, no? Yung area. Mahirap man yung gagawa ka ng committee report na hindi ka sa area. Doon ka lang sa opisina ng Senado, gagawa ng report, mag-imbestiga. So, kailangan talaga punta mo yung area. At number two, nagkaroon tayo ng dialogue, First-hand. pag-uusap sa mga miyembro. At nalaman natin yung kailangan sa loobin. At number three, I was able to confirm for myself yung allegations at saka yung counter allegations, yung depensa ng kabila. I was able to make my own conclusions that will form part in my committee report. Okay, maraming salamat po, Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo, Susan, at sa ating lahat. Salamat po. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.